Salamat kapatid. Isa pong mapagpalang bagong umaga po sa ating lahat. So bago ko po ihayag ang kanyang banal na salita, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po, God, dakila at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay po ng iyong mga anak, maging sa pagkakataon na ito, O God, sa mga salita mo na maihahayag, dalangin ko, O God, na patuloy na mangusap ka, buksan ng espiritual na pangunawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, sa pagkakataon na ito mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan, ito ay, ang pamagat po nito is that, when you enter the door, what you need to do. Pag ikaw ay nakapasok sa pintuan, ano ang iyong gagawin? So, titingnan po natin sa salita ng Panginoon, kung sino nga ba ang door na ito, kung sino nga ba ang pintuan na ito. Dahil sabi po doon sa ating text, in John chapter 10, verse 9, okay. John chapter 10 verse 9. Sabi po sa kanyang salita, o sa Tagalog version, sabi niya, ako ang pintuan. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus ang nagsasabi nito. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan, at makakatagpo siya ng pastulan. Dahil mga kapatid, kung sinasabi po natin na ang bawat isa sa atin ay nananalig, naniniwala sa Panginoong Jesus, tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin, ibig sabihin mga kapatid, ikaw at ako ngayon ay nakapasok na sa pintuan na ito. So kung tayo po ay nakapasok na sa pintuan na ito, dahil may Kristong naghahari po sa buhay natin, ano ngayon ang dapat nating gawin? Kaya yun po yung ating pag-uusapan. Kaya sabi natin kanina, when you enter the door, what you need to do? Na kung ikaw ay nakapasok na sa pintuan, at ang pintuan na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So ano ngayon ang ating gagawin? Number 1 po na gagawin natin is that to have fellowship. Pagkakatipon-tipon. Kaya salamat dahil sa umagang ito, ang bawat isa po sa atin ay nagkakatipon-tipon na kung saan po, kahit na dito lamang po sa Zoom na ito, nagkikita-kita ang bawat isa sa atin na kung titingnan mo natin, napakalayo po ng kinalalagyan ng bawat isa. Pero salamat sa pagkakataon na ito dahil nga sa tinatawag na fellowship. Ibig sabihin, nagkakatipon-tipon ang mga anak ng Diyos. Nagkakatipon-tipon ang mga nananalig at naniniwala sa Panginoong Jesus. Sabi po doon sa Hebrews 10 verse 25, okay, sabi niya ulit sa kanyang salita, in Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So, mga kapatid, ito pong fellowship na ito po ay iniutos ng Panginoon na dapat gawin ng mga mananampalataya. Kaya ang mga may Kristo sa kanyang buhay, napakainam po mga kapatid na tayo ay nagkakaroon po ng fellowship, nagkakaroon po tayo ng gathering na kung saan po tayo ay nag-aaral sa salita ng Panginoon. At ang fellowship na ito, nandun po na nagbibigay ng encouragement sa bawat isa sa atin. Nandun po na nagpapalakasan ang bawat isa. Kaya kung araw po ng ating jail ministry, dapat po excited po tayo mga kapatid na dumalo sa gawain ito dahil nandyan na mapapalakas po tayo. Mapapalakas po tayo spiritually. Kaya napakahalaga po ng mayroong gathering na ganito. Sana po wala pong nag-a-absent sa atin na kung may chance tayo, may pagkakataon, nandyan po
na umattend po tayo ng Bible study, umattend po tayo ng fellowship. Dahil ang fellowship na ito po ay magdadala po sa atin para tayo po ay more na maging closer sa ating Panginoong sinasamba. Pangalawa po, mga kapatid, na gagawin natin kung tayo ay nakapasok na sa pintuan na ito. Diba, sabi ko kanina, ang pintuan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kung may Jesus na naghahari sa buhay natin, ano ngayon ang gagawin natin? Number 2, ito yung tinatawag na prayer, panalangin. Dahil nakapasok na po tayo sa pintuan, may Kristo nang naghahari sa buhay natin. So, ibig sabihin, malaya na po tayo ngayon na nakakalapit sa Panginoon. Malaya na tayo ngayon na naihayag natin ang ating mga karaingan, ang mga naisin ng puso natin, ang mga gusto nating mangyari sa Panginoon. At daanin po natin ito sa pamamagitan po ng panalangin. Kaya sabi po doon sa Philippians 4, verses 6 to 7. Okay. Sabi ulit sa kanyang banal na salita in Philippians 4 verses 6 to 7. And verse 6 sabi niya, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Mga kapatid, huwag tayong mag-alala. Yan po ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Huwag tayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kaya kung ano man po yung kailangan natin, ano man yung naisin natin, ano man yung gusto po natin mga kapatid, sabi ng Panginoon, ilapit natin sa Kanya, ihayag natin sa pamamagitan ng panalangin. Be a woman and man of prayer. Dahil ang Diyos po na pinaglilingkuran natin ay tumutugon po sa ating mga panalangin. Tinutugon ng Panginoon po mga kapatid ang ating mga kahilingan, ang ating mga panalangin sa Kanya. Kaya ilapit po natin, ano ba yung gusto nating mangyari sa buhay natin? Ano ba yung naisin natin mga kapatid? Through prayer, ilapit natin sa Panginoon. Manalangin po tayo. Diba ang panalangin ay dapat nanggagaling sa puso natin? Yun bang parang nakikipag-usap ka lang sa katabi mo? Yan po yung prayer. Hindi po ibig sabihin ang prayer, kailangan na meron tayong mga memorize natin yung ipinag-pray. Hindi po mga kapatid. Kung marunong kang makipag-usap dyan sa katabi mo, ibig sabihin, marunong kang manalangin sa Panginoon. Dahil ang panalangin po, inihahayag natin sa Panginoon. Kung ano yung gusto ng puso natin, kung ano yung naisin natin, ilalapit natin yan sa Panginoon. Dahil inilapit natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan, dyan sa verse 7, ito po ang gagawin ng Panginoon. And verse 7, dyan sa Philippians 4, verse 7. Dahil inilapit natin, kaya sabi ni Lord, kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan. So there is peace. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan mga kapatid. Kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Mga kapatid, peace of mind, kapayapaan, na kahit na may kabigatan, kahit na may testing, may trials na nangyayari sa buhay, pero dahil ibinigay natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan sa Kanya, ang gagawin ng Panginoon, bibigyan po tayo ng kapayapaan at yan, magkakaroon po, iingatan niya ang ating puso at pag-iisip para hindi po yung puso natin ay isang pusong nababagabag at yung isipan natin ay ganun din po. Isang isipan na talagang litong-lito na maraming ginagawang o iniisip na hindi kaaya-aya. Mga kapatid, pagsusundin po natin ang sinasabi ng Panginoon sa Kanyang salita, makakamtan po natin ang pangako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, malaya po tayong ilapit sa Panginoon. Ano man po yung pangangailangan natin, ano man yung naisin natin, ilapit natin sa Panginoon.
at nandyan po ang Panginoon na handang tumugon sa lahat po ng ating mga kahilingan. Okay, pangatlo po na gagawin natin now na tayo ay nakapasok sa pintuan na yan, na tayo ay may Kristong naghahari sa buhay natin, nandun po mga kapatid, na malaya na po tayo magpupuri sa Panginoon. So ang pangatlo po na gagawin natin is that worship and spirit and truth. Mahalaga po na papurihan natin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Dahil kung malulugod po ang Panginoon sa buhay natin, tsak yan mga kapatid, merong gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So, worship and spirit and truth, sabi ko doon. In John chapter 4 verses 23 to 24, yan po yung verses po natin mga kapatid, na ang sabi dyan, tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga, na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Ano pong klaseng pagsamba ang hinahanap ng Diyos? Ito po yung pagsamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. And then, tapusin po muna natin. In verse 24, sabi po doon, sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. So, ang hinahanap po ng Panginoon na sasamba sa Kanya ay yung pagsamba na mayroong Espiritu at mayroong katotohanan. So, pag-usapan po muna natin ang Espiritu. Ang Espiritu, sabi natin kanina, pag may Jesus sa buhay, ang pintuan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hindi lamang po na tayo ay nakapasok sa pintuan, nakapasok sa ating Panginoong Jesus, kundi nung sinabi po natin na Panginoong Jesus, tinatanggap kita as my Lord and personal Savior, na maghari ka sa buhay ko, may ginawa pa po ang Panginoon, at yan ay ang dumating ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Kaya ibig sabihin, pag may Kristo sa buhay, hindi lamang po nakapasok sa pintuan na walang iba kundi ang Panginoong Jesus, kundi nagkaroon po tayo ng Espiritu ng Panginoon. Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kung meron pong Espiritu ng Diyos na naghahari sa buhay natin, ibig sabihin, qualified tayo na sumamba ngayon sa Panginoon. Dahil ang hinahanap niya ay ang pagsamba na mayroong Espiritu at katotohanan, mayroong Espiritu ng Diyos. Dahil meron na pong Espiritu ng Diyos na naghahari sa buhay natin, dati wala mga kapatid. Even for us, maging kami, dati walang Espiritu ng Diyos. Pero nung napakinggan po namin ang salita ng Panginoon at ang salita ng Diyos, ito ang katotohanan. Doon po namin nalaman na kailangan pala ang Espiritu ng Diyos at ang salita ng Panginoon. So meron ng Espiritu ng Diyos. Sabi natin, pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. So ano ang katotohanan? Ang katotohanan, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya ngayon, at tayo ay nag-aaral ng Biblia, nakikinig sa kanyang salita, ibig sabihin, mga kapatid, tayo ngayon ay pwede nang sumamba sa Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. At tayo ngayon, yung nais ng Panginoon na sumamba sa Kanya. So, ang pagsamba natin ngayon ay makatotohanan na, makabuluhan na. Hindi katulad noon na naniniwala lamang tayo sa Diyos. Ika nga, dahil tayo po mga Pilipino, marami po sa atin ang tinatawag na Kristiyano lamang po sa nguso, pero hindi sa puso. Pero ngayon, dahil nga, natagpuan natin, nakilala natin ang Panginoong Jesus, isinali natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay.
So, ibig sabihin, ang pagsamba natin ngayon ay makabuluhan na. Ang pagsamba natin ngayon ay nakakaaya na at nakakalugod sa Panginoon dahil sumasamba na tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Kaya mga kapatid, salamat! Dahil nagkaroon po ng pagkakataon. Kaya alam po ninyo, ang buhay po natin ay hindi po yan masasayang. Ang maganda po ay kung ang tao ay magkakaroon ng Jesus sa kanyang buhay, meron at merong gagawin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Now that we come to know Him, maaaring ngayon po natagpuan mo ang Panginoon, nakapakinig ka sa kanyang salita, nalaman mo na ang Diyos pala ay naghahanap ng tamang magsasamba sa Kanya, tamang magpupuri sa Kanya. Kapatid, ikaw ngayon ay isang taong mapalad. Kahit na anuman ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, may pag-asa at merong aasahan dahil ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin, hindi po niya tinignan kung sino tayo, kundi binigyan ng Panginoon ang bawat isa sa atin ng pagkakataon, ng chance mga kapatid. Kaya wag po nating sayangin ang chance na ito dahil ito po ang pinakamagandang nangyari sa buhay ng isang tao na makilala at matagpuan at isali sa buhay niya ang Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil gamot po na nakikilala natin ang Jesus na tinanggap natin sa ating buhay. At ang pang-apat po mga kapatid na kinakailangan gawin natin now na ang bawat isa sa atin ay nakapasok na sa pintuan na may Jesus nang nangyayari sa buhay natin is that remain in the vine. Manatili po tayo sa puno. Dahil sabi po sa salita ng Panginoon, ang puno ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At tayo pong mga mananampalataya, tayo po ay inihalin tulad sa mga sanga. So sanga po, we are called branches. Sabi po doon sa John 15 verse 5 and 6, sabi po doon. And verse 5, sabi po sa kanyang salita, John 15 verses 5 to 6. Sabi po sa kanyang banal na salita, ako ang puno ng ubas. So, ang Panginoong Jesus, siya po ang puno ng ubas. At kayo ang aking mga sanga. So, bawat isa po sa atin sa umagang ito na may Kristo sa buhay, tayo ay tinatawag na mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa Kanya ay namumunga ng marami. Ibig sabihin, kung ikaw at ako na sanga ay mananatili sa puno, sabi ni Lord, mananatili din siya sa atin at tayo ay magkakaroon ng bunga. Pag sinabing bunga mga kapatid, it speaks about blessing and prosperity. Pagpapalain ng Diyos ang iyong buhay. Kaya nga, mabunga ang sabi diyan. And then sabi nga niya, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Kaya ang taong walang Kristo sa kanyang buhay, wala siyang magagawa. Kahit na siya ang pinakamayaman sa mundong ito, kahit na lahat ng mga bagay ay nasa kanya na, kung walang Jesus sa kanyang buhay, siya ay isang putol na sanga. Mga kapatid, napakapalad po ng bawat isa sa atin, kahit na wala tayong mga ari-arian sa mundong ito, wala man tayong mataas na pinag-aralan, hindi man tayo sikat sa mundong ito, pero kung may Jesus po sa buhay natin, kapatid, tayo ay pinagpalang di hamak kaysa sa pinakamayaman na tao sa mundong ito. Kaya wala po sanang magsasabi sa atin na kawawa naman ako sa mundo, kawawa naman ang buhay ko, kapatid. Kung may Jesus ka sa buhay mo, ikaw ay isang taong mapalad. Patandaan mo yan. Dahil ang pananalig mo sa Panginoong Jesus
ang siyang magdadala sa iyo para ang buhay mo sa mundong ito ay mabago, para ang buhay mo sa mundong ito ay isang pinagpalang buhay na kasama ang Diyos. Kaya mahalaga po. And then sabi doon sa verse 6, okay, tuloy po natin. Sabi po doon sa verse 6, ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo, at pagkatapos ay tinitipon at inihahagis sa apoy para sunugin. Kaya mga kapatid, wala po sanang sa atin dito na iiwanan ang Panginoon. Huwag po tayong maging putol na sanga. Hayaan po sana natin na tayo ay manatili sa Panginoon. Dahil sabi natin kanina, kung iiwanan natin ang Panginoon, kung tayo magiging putol na sanga, ang kahalintulad natin ay putol na putol na sanga na ang gamit lamang po ay panggatong. Natutuyo at ito ay masusunog. Kaya panatilihin po natin sa buhay natin na tayo po ay nakakapit sa puno. At ang punong ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang panglima po mga kapatid, the last one, na gagawin natin kung tayo ay nakapasok sa pintuan, kung may Jesus sa buhay natin, number 5 is that being fruitful, pagiging mabunga. Kasi kanina yung number 4 natin, remain in the vine, manatili kay Kristo. Ngayon naman, panglima natin, being fruitful. Kinakailangang maging mabunga tayo. Maging mabunga mga kapatid. Sa atin pong pakikinig sa salita ng Panginoon, dapat po ito po ay namumunga sa buhay natin. Dapat merong nangyayari sa buhay natin. Dapat may pagbabago sa buhay natin. So sabi natin, being fruitful. Ano po ba yung mga bunga na kinakailangang magkaroon ang bawat isa sa atin? Okay. Tingnan po natin in Matthew chapter 3 verse 8. May bunga pong sinasabi dito. In Matthew chapter 3 verse 8, sabi po niya, kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Sa English version, sabi doon, in Matthew chapter 3 verse 8, sa English version, sabi niya, produce fruit in keeping with repentance. Yan po ang English version niya. Produce fruit in keeping with repentance. No? Siya rin po doon sa Tagalog na makikita natin doon pagsisisi. Nang ibig sabihin po ng Matthew chapter 3 verse 8, ito po yung bunga na kung saan we share the word of God at ang taong yan ay nagsisi sa kanyang kasalanan. So yan po ay tinatawag na bunga. Kaya napakahalaga po, isa pala sa magiging bunga natin ay yung inihahayag natin ang salita ng Panginoon at ang taong yan, dahil napakinggan niya ang salita ng Panginoon, siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan. So, yan po ay tinatawag na bunga. Produce fruit and keeping with repentance. Kaya mga kapatid, hindi lamang po sana makontento ang bawat isa na nakilala mo ang Panginoon, na tinanggap mo ang Panginoong Jesus, no? Kundi ibahagi din po natin ang salita ng Panginoon sa mga taong kakilala natin, especially po sa ating pamilya. Kung meron po kayong dalaw, why not sabihin po ninyo sa kanila, encourage them na sila po, hanapin po nila ang Panginoon, umattend po sila ng Bible study. Ihayag po natin na ang tanging Diyos lamang ang nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. So kahit na nandyan po kayo mga kapatid, pwede po kayong mamunga. At yan po ay consider na bunga pag inihayag ninyo ang salita ng Panginoon at sila ay naniwala, sila ay nagsisi, and that is bunga mga kapatid. At nalulubod ang Diyos po pag ang bawat isa sa atin ay nakakapag-akay ng kaluluwa para sa kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, no, huwag po nating sayangin yung panahon.
Kung may kasamahan po kayo dyan na hindi pa po umaattend ng Bible study, encourage them. I-share po ninyo yung mga salita ng Diyos na inyong napapakinggan at sila po ay magiging bunga. Dahil alam po ninyo, kung tayo po ay nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon, yan ay isang way para tayo po ay pagpalain ng Panginoon at ibuhos niya ang rumaragasang pagpapala sa buhay natin. Ano pa po yung bunga na hinahanap ng Panginoon? Philippians 1 verse 11. Sabi doon, sa Philippians 1 verse 11, sabi po sa kanyang salita, mapuspos nawa kayo ng mga katangiang ipinagkaloob ni Jesucristo sa inyo para maparangalan at mapapurihan ang Diyos. Sa English version po, okay, tingnan ulit natin sa English version. Sabi niya sa English version, okay, filled with the fruit of righteousness. Oh, fruit of righteousness, sabi po sa English version. Mapuspos ang bawat isa ng bunga ng kabanalan. Fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Dahil kung may Kristo po sa buhay natin mga kapatid, tayo po ay nagiging matuwid. Ano man po yung nakaraan natin, ano man yung pinaggagawa natin noon, kung tayo po ay nagsisi at tinanggap ang Panginoong Hesus sa buhay natin, we become the righteousness of God. So, ibig sabihin, magkakaroon po tayo ng fruit of righteousness, mga kapatid. Di ba napakagandang balita? Na may pag-asa po sa ating Panginoong Hesus, na sa mata ng Panginoon, kung sa mata ng tao, tayo po ay isang makasalanan, pero sa mata ng Diyos, kung tayo po ay nagsisi, ang gagawin po ng Panginoon sa atin, bibigyan po niya tayo ng fruit of righteousness. Nagiging matuwid tayo sa paningin ng Panginoon nang dahil po sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya kapatid, kung tunay na naghahari po si Kristo sa buhay mo, right now, ikaw ay isang taong matuwid sa paningin ng Panginoon. Di ba ang sarap isipin na tayo ngayon ay nagiging matuwid sa paningin ng Diyos? Kung tayo ay matuwid sa paningin ng Diyos, yun po yung mahalaga, no? Dahil maayos yung relasyon natin sa Panginoon. So yun po ang nais ng Panginoon na mangyari po sa buhay ng bawat isa sa atin. At meron pa pong bunga na sinasabi. Galatians 5 verses 22 to 23. So sana po ang bawat isa sa atin maghari po ang bunga ng banal na Espiritu. Ito po ay ibinibigay ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu sa bawat mananampalataya kay Kristo. Sabi nga niya dyan, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano po yung mga bunga? Pag-ibig, love. Hayaan po natin na yung puso po natin ay mapuno ng pagmamahal, mga kapatid. Pagmamahal po ang nais po ng Panginoon, no? Kaya yung puso dapat malinis, tanggalin mo yung mga basura. Ano ba yung basura? Sama ng loob, unforgiveness, galit. Naku, hindi na yan bagay sa'yo kapatid. Kundi ang bagay na sa atin ngayon, ang puso ay mapuno ng pag-ibig. Okay, pag-ibig, kagalakan. No, kahit na wala tayong pera, sige, masaya pa rin. Dahil ang kagalakan na yan ay galing sa Panginoon. Kahit na may problema, pero nandun pa rin na nararamdaman ang kagalakan, ang joy, mga kapatid. Kapayapaan, payapa pa rin po ang isipan. Kahit na may mga nangyayari sa kapaligiran natin, payapa pa. Kaya alam po ninyo, napakainam po pag meron pong bunga ng banal na Espiritu sa buhay natin. At nandyan na yan, mga kapatid. Ang nararapat lamang po ay mag-manifest. Ipakita po natin ang bunga ng banal na Espiritu dahil nasa iyo na, kapatid, ang mga bungang ito na ibinigay ng banal na Espiritu. And then sabi niya dyan, pagtitiis. Kaya nga as of now,
Ano man yung sitwasyon natin, tiis lang. Tiis lang, kapatid. Dahil meron din hangganan yan. Pag titiis, magtiis po muna tayo. Kabutihan. Gumawa po tayo ng mabuti in spite na ano man yung sitwasyon, pipiliin pa rin po nating gumawa ng kabutihan, mga kapatid. Kaganda ang loob. Kaya wag mo nang asarin yung katabi mo. Nandun sana na talagang ipinapakita po natin na may Kristo na naghahari sa buhay natin. Katapatan, magiging tapat, no? Magiging tapat po, katapatan na yan po ay nangyayari sa buhay natin. I-apply po natin yung pagiging tapat, mga kapatid. At hindi lamang po yan, meron pa po in verse 23 na ang sabi doon. Okay, verse 23, kahinahunan, mga kapatid, at pagpipigil sa sarili, self-control. No. Ayan, kaya huwag masyadong magagalitin. Pag medyo naka-high blood, sandali. No, hindi na po bagay sa atin. Yung palaging naiirita, yung magagalitin, dapat po may pagbabago na po sa ugali natin. Dahil ang tunay na may Kristo na nag-ahari sa kanyang buhay, maging ang mga ugali natin, behavior natin ay may pagbabago, kapatid. Kung ikaw ay dating mayabang, ay hindi na po mayabang na yon, nagiging humble na po, mapagpakumbaba. Kung ikaw ay madaling magalit, ay hindi na masyadong magalit ngayon. O, tingnan mo yung katabi mo, baka pag nakita mo yan na biglang nagalit, ipaalala mo sa kanya, fruit of the Holy Spirit. No? Yun yung sasabihin natin, sa mga kasamaan natin, pag medyo nag-iiba yung kanyang ugali. No, remind them. Sabihin natin sa kanya, oy, fruit of the Holy Spirit. Kaya maganda siguro, mga kapatid, i-memorize natin ang fruit of the Holy Spirit. Para kung makita natin na yung kapatid natin, hindi niya ini-a-apply ang bunga ng banal na Espiritu, ayan, remind them. Kasi alam po ninyo, pag palagi po natin ginagawa yan, I believe na talagang ang bawat isa po sa atin ay magiging mabuting nilalang sa mundong ito na nakakalugod sa mata ng Panginoon. Kaya salamat, mga kapatid, dahil meron pong salita ng Diyos na napapakinggan ng bawat isa sa atin, na ito po ang gagabay, ito po ang tutulong sa atin para tayo po ay maging mabuting mamamayan sa mundong ito. At hindi lamang po sa ating bansa, kundi especially sa mata ng Diyos. Kaya mga kapatid, manatili po tayo now that we have Jesus Christ in our life. Nakapasok na po tayo sa pintuan. Ang gagawin natin, tulad ng pinag-usapan natin kanina, fellowship, ayan, magkakatipon-tipon sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Prayer, manalangin, dahil ang panalangin po ay napakahalaga. Ano pa? Worship God in spirit and in truth. Nandun, napapurihan natin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Remember, we are now qualified because we have now the Spirit of God at ang truth, ang salita ng Panginoon. Kaya nag-aaral tayo, nakikinig sa salita ng Panginoon, and then ini-a-apply natin sa buhay natin para sa ganun po ay talagang malugod ang Diyos sa buhay natin. And of course, remain in the vine. Manatili tayo kay Kristo at tayo po ay maging mabunga. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon at napakinggan po natin ang kanyang banal na salita na tunay na nagbibigay po ng kalakasan sa bawat isa sa atin. So diyan po nagtatapos yung ating mensahe at samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Panginoon, salamat Lord sa buhay po ng aking mga kapatid. Dalangin ko, O Diyos, na ang mga salitang ito ay patuloy na ilagak mo sa kanilang puso at kaisipan, na hindi lamang po sila tagapakinig, kundi, O God, namumunga sa buhay po ng bawat isa ang mga salita mo, O Diyos, na kanila nga pong napapakinggan. Na ang bawat isa, Panginoon, ay mayroong pagbabago, O God, na tunay na Ikaw, Panginoon, ang siyang naghahari sa kanilang buhay, na ang bawat isa ay maging ilaw sa mundong ito at
at maging asin sa mundong ito. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibalik ko po sa atin.